Magandang buhay! Today's recipe, sigurado ako magugustuhan nyo. At tamang-tama to sa maulan at malamig na panahon. At napakadali lang lutuin. Magluluto tayo ng pansit molo. At umpisan muna natin sa paggawa ng ating sabaw. Maglagay lang ng konting mantika sa ating kaserola na paglulutuan, tapos igisa natin muna yung ating sibuyas. At yung sibuyas natin ay hiniwa lang natin yan ng maliliit na dice. Sangkutsa lang natin, siguro mga 25 to 30 seconds. Yung mag-iba na yung appearance niya at yung naaamoy nyo na yung aroma ng ating sibuyas. Tapos lagay na natin yung ating bawang. At yung bawang natin ay hiniwa lang din natin ng medyo pino. Tapos sangkutsa lang natin, hintay lang natin na maging brown yung ating bawang. Tapos pag okay na yung ating bawang at saka yung sibuyas, lagay na natin yung ating buto-buto ng manok. Ngayon pwede naman kayo gumamit din dito ng mga buto-buto ng baboy o di kaya baka. Nasa inyo po yan at kung ano yung mura at kung ano yung available sa lugar nyo. Ngayon, iba-brown lang natin saglit yung ating chicken bones. At yung chicken bones natin, may konting karne pa yan. At tatanggalin natin yan mamaya at ihalo natin sa ating sabaw. Naglagay lang ako rito ng tubig. Tapos lagyan lang natin to ng pamintang durog. Tapos tatakpan natin at isi-simmer natin for about an hour. Mga 1 oras, tamang-tama lang yon para lumasa yung ating sabaw. This time, gagawin muna natin yung ating fillings para sa ating wonton balls. At gumamit lang ako rito ng giniling na baboy. Nilagyan natin ng asin, black pepper powder, lagay tayo ng liquid seasoning. Tapos lagyan natin to ng finely chopped na bawang at saka yung maliliit na diced na onion, carrots. Tapos lagyan din natin ng spring onion. Tapos haluin muna natin to partially. And by the way, para sa kumpletong listahan ng ating ingredients, sinulat ko po sa description box. Haluin natin na maigi para talagang well-distributed yung mga seasoning na nilagay natin. Tapos pag okay na, lagay tayo ng cornstarch at saka 1 pirasong itlog. Tapos haluin natin ulit. Maganda yan pag hinalo nyo talagang at least mga 5 minutes yung halo-haluin para talagang mabind yung ating fillings at yung lasa niya ay magpantay. Tapos lagay tayo ng sesame oil. Ngayon kung wala kayong sesame oil at meron kayong sesame seeds, pwede nyo ihalo yung sesame seeds. Haluin natin ng maigi to. Tapos ihanda na natin yung ating wonton wrapper. At imo-mold na natin. Lagay lang tayo siguro mga 10 to 15 grams. Tapos ibilot lang natin. Tapos ilock nyo sa gilid. Tapos lagyan nyo ng tubig yung isang side para maging paste natin at didikit yung wrapper. Napakadali lang gawin. Ulitin natin. Fillings. Tapos i-roll lang natin. Lock sa kabilaan. Tapos lagay tayo ng tubig, pandikit. Tapos tupi lang. 'Di ba napakadali lang gawin? Balikan na natin yung ating sabaw. Pinalamig lang natin saglit 'yan, tapos hahango na natin yung ating buto-buto. Ngayon nakikita nyo yung ating buto-buto ng manok ay may natitira pang mga karne yan sa gilid-gilid na nakadikit sa buto. So gagawin natin diyan ay hihimay-himayin natin. Shredded natin maliliit. Kasi sayang din naman yung karne na yan. At saka dagdag pasarap pa yan sa ating sabaw. Ngayon pag okay na yung ating shredded chicken, gagawin natin dito, pinabalik lang natin sa kulo yung ating sabaw. At ilalagay natin yung ating shredded chicken. Tapos timplahan lang natin to ng asin. At maglalagay tayo ng broth cube. Ngayon yung asin, depende na po yan sa inyo kung anong gustong alat yung gusto nyo. May iba kasi na gusto nila matabang kasi nilalagyan pa nila ng condiments yan. Nilalagyan pa nila ng soy sauce, nilalagyan pa nila ng chili sauce. Lagay na natin yung ating wonton balls.
At yung pansit molo na to, medyo malapot talaga yung sabaw ng konti. Kasi yung mga natitira nating wrapper, pupunit-punitin natin yon, tapos ilagay natin sa ating sabaw. Yung mga natitirang wrapper, kung gusto nyo, guntingin nyo or punitin nyo lang para dagdag dagdag pampalapot sa ating sabaw. At hindi na tayo naglagay ng ibang gulay dito kasi pag pansit molo naman talaga ay walang halong leafy vegetable or anong gulay. Pero depende po yan sa inyo kung lagyan nyo ng pechay bagyo or bok choy, na sa inyo po yan. Takpan lang natin to, simmer for 10 minutes. Mga 10 minuto, pwedeng-pwede na yan. Ilipat sa ating serving bowl. Alam mo yung napakasarap na partner nito ay pandesal. Spring onion, garnish natin. Tapos pwede nyo na i-enjoy yung ating pansit molo. At sigurado po ako na gusto nyo yung recipe natin sa araw na to. Please like and share this video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy.